Usap natin mismo si Albay Representative Joey Salceda. Magandang tanghali po, Congressman. Yeah, magandang tanghali, Rafi. Opo, bakit niyo po nasabi na bigger threat sa traffic itong paglalaro ng Pokemon Go sa EDSA kesa sa mga provincial bus? Last year, ang na-register na private cars, nasa 2.5 million sa Metro Manila. Tapos, kung nakakabili ka ng kotse, hindi mas nakakabili ka ng iPad, iPhone o Samsung Note. Na pwede ka maglaro ng Pokemon, given na craze siya. Saka ako mismo nasa level 22 na ako kung may nakikita kung maraming cure, halimbawa sa tabi ng kamuning, biglang sabihin ko, hinto mo nga muna dito. Yung mismo hinto na yun, di ba? Pag may maraming hinto sa tabi ng daan, nakakapasikip ng traffic yun. Hindi ko sinasabi i-multiply mo sa 2.5 million, pero pag yung base, i-compare mo dun sa 1,650 kasi 3,300 na lang naman ang provincial bus. Yung 3,300 na yan, i-divide mo by 2 kasi yung iba papunta ng Legazpi, yung iba papunta ng Maynila. Tapos dumarating yan ng alas 6 ng umaga. Tapos diretso yan sa terminal. Hindi yan pabarag-barag katulad ng mga Metro Manila buses na mayat-maya nasa gitna ng daan. So, kung i-compare, parang sinasabi ko lang, ginigiit ko lang, na kung i-compare mo ang epekto sa traffic ng mga provincial buses, mas malaki pa nga ang epekto ng paglalaro ng Pokemon dahil makikita mo yan sa mga comment thread, bigla na lang sumisigaw yung misis kasi nabibigla yung misis. Itabi mo. Kasi may George dito. May Pikachu doon. Bibihira mo makita yan. Hindi ka matatabi para doon, para huli. May Pokestop. Tapos may Poke Gyms. Tapos kung saan-saan sumusulpot si Pokemon. At meron pa pong mga grupo ngayon na talagang ang pagsakay sa sasakyan, ang aim lang talaga ay maghanap ng mga Pokemons. Actually, mas gusto kong i-recommend yun, Poketour. Kasi itong mga nasa private car, bigla nagsisipaglaro ng Pokemon, bigla na lang umihinto, bigla na lang tumatabi, bigla na lang, dahan-dahan ka. Kasi kung minsan, sa tabingi na ang katawan, para lang mauli kung saan niya na-pick up yung Pokemon, biglang lumiko yung kotse. Hindi mo na mauli-uli. So, pero pag tiniyan mo yung behavioral patterns ng tao, because of this craze, definitely, sa 2.5 million private cars na nandyan sa labas ng Metro Manila, it creates more traffic than the 1,650 buses that go into Manila every day. Sa palagay niyo po, kailangan pa ng mas matinding pag-aaral para naman makita talaga kung yung provincial buses ay nagdudulot ng matinding traffic sa EDSA dahil ang sinasabi niyo, anti-poor yung decision ng MMDA patungkol dito. Yun na nga po kailangan dyan ng timing motion study. Kasi kung minsan nga naman, biglang lumiliko, halimbawa pakalampas ng Kamuni, meron dyan isang provincial bus terminal, pag biglang kumanan niya para mag-park, baka may kotse sa likod. Pero may mga stochastic modeling ka, kasi kung minsan wala namang kotse sa likod, kung minsan naman, pero kung titingnan mo, 6, they have to come in before 6 in the morning. So, yung the probability na nakakapekto ka sa traffic will be smaller. Siguro yung paglabas, pagpunta na Legazpi. Pero yung pangalawa, meron naman tayong Article 3 Section 1 na you cannot deprive me of happiness without due process. Wala namang consultation, basta na, it is becoming, of suspicious regularity. Na every time it is rainy season, I filed a case against joint memorandum before via MMDA plus LTFRB plus DOTC na hanggang Muntinlupa na lang yung mga bus galing sa Albay. Pinal ko September 1, ibig sabihin namingi ako ng prohibition with mandamus from the Supreme Court. Tapos ito, anniversary, magse-September na naman, ilalabas na naman ito. Para bang every time na lang hahanap sila na para may makita na may ginagawa. Pero tama ba if you take a hierarchy ng sources of traffic, number 1 yan will be 2.5 million car owners, di ba? It cannot be the provincial buses. So yung nose in, nose out, first in
yung nose in, nose out po na sinusunod ngayon na dating pulisiya, sinasabi niyo po, successful naman ito at pwede talagang ito mag-work dyan sa EDSA kung ito ay sinusunod. Patunayan nila na it's not working. Pero alam mo, it stands to reason, there are only 3,300. Yung dati, noong 1990s, 1980s, 30,000 na provincial buses yan. O siguro, nung hindi pa mura yung pag-aeroplano noon, yung mga et cetera. So, pwede siguro masasabi ko. Pero right now, during that time, ilan lang siguro, 1 billion lang yung private cars dito sa Metro Manila, tapos 30,000. Ngayon, 3,300 na lang yan. Tapos 2.5 million na yung private cars owners. So, I mean, pumili ka. Last year, ilan ba nabentang private? 288,609 cars. So Congressman, hanggat hindi po naayos yung mass transport system within Metro Manila, sa palagay niyo po, itong provincial buses na pumapasok sa EDSA ay mahalaga pa rin sa ngayon? Piliin natin kung sinong masasaktan at saka yung may kaya na ma-accommodate to ma-absorb yung sakit. Alam mo yung mga matatanda, yung mga lola na alam mo ako, nag-aaral ako tapos nagpapunta ako pa Manila every time na after sem break. Tapos bigla mo ihinto sa Muntinlupa para lumipat siya na naman ba? Una-una yung inconvenient. 10 oras. Pangatlo, babayad na naman ako ng minimum fare. Kasi ang fare fare structure natin may minimum fare. Pangatlo, imbis ng isang bus para sa 50 pasahero, di kung mag-taxi ako, di 50 ang taxi. So, isipin na lang natin, look at that's why at the end of the day, tama yung suggestion mo, that there should be a time and motion study to really understand, and it's not that difficult. Marami tayo sa UP, you can definitely na pwede po mag-aral kung ano talagang epekto ng provincial buses dito po sa traffic natin dito sa Metro Manila. Kayo po ba may panukala na rin sa MMDA para maibsan yung matinding traffic sa Metro Manila at may mga legislation ba kayo iniisip papatungkol dito? Wala, kasi ang point ko naman dyan di magpalit na kami ng trabaho. Mag-MMDA na ako, sila naman congressman. Ang point ko dyan, I am here to represent and protect the interests of my people, the provincianos of Albay. You go to Manila and you cannot afford the airplane, therefore have to go to use the Metro Manila. Masyadong pa ako, alam mo kuminsan, biglang pinapaupo na lang yung mga bus sa estribo kasi sa dami ng dala. May manok na dala yan, meron niyang bigas, meron niyang kung ano-ano. So, it's so injurious to a particular set of population na wala namang kasalanan. So, ibig sabihin, at pangalawa, wala silang So, the only solution there is, bigyan natin ng pamasahe, mag-aeroplano na lang kayo para hindi kayo maka-effect. Hindi rin solution yun. Pagbaba ng T3, papagtataksihin mo ba yan? So, it's the same. So, at the end of the day, you're right. You're very right at yung simulang tanong mo, mayroon na pang pag-aaral. So let's have a time and motion study about the behavior of provincial buses with respect to the traffic in EDSA or in Metro Manila. At yung mga engineering interventions po, it can only do so much patungkol sa issue ng problema sa EDSA. Well, engineering to the extent na yung mga pero expansion of capacity, yun talaga ang kailangan dyan. Ibig sabihin, ayusin mo yung mass transport system ng dyan. But in the meantime, pumiliin mo kung sino gusto mong saktan. Ang unay mo saktan, yung kaya nilang they can absorb it. You have 2.5 million private car owners. Tama naman yung direction nila, HOV. Mag-HOV na lang naman pala sila, high occupancy vehicle na meron silang dedicated lines. Kasi karamihan natin, the modality is, yung mga kotse natin, maximum 2 ang sakay. So, yung mga bus, ang sakay, 50. So, ano yung pipiliin mo? So, ang sinasabi niyo po, Congressman, na isipin niyo na yung ikabubuti ng mas nakararaming tao at hindi yung mas nakararaming sasakyan ang dapat pagtuunan ng pansin dyan sa EDSA. Tingin ko, it's more like di naman rich versus poor, but those who you have the capacity to absorb the pain of the adjustment. So definitely, the poor provincianos cannot afford to take an airplane, but really go for those non-aircon provincial buses. They only pay 450.
just to get to Metro Manila, and then you make them suffer, you pay your portion ng traffic. Kung alas 5, Diyos Mario, alam mo, you can understand the pain, of these ordinary people, And that's why I am very, I'm very passionate about this issue. And this is the second time, and so I'm going to the Supreme Court, and once I get the certified copy of the MMC resolution, so that, kasi dati ang pinag-uugutan ko, RTFRP MMDA resolution. Memorandum, ngayon, it's an MMC resolution. So, I don't know, kasi alam mo naman ng Supreme Court na napaka-mabusisi pagdating dyan kung saan, anong pinanggagalingan ng hugot mo. Pero it's the same pain. Iba lang pinanggagalingan ng hugot. Well, abangan po namin yung action yung yan, Congressman Salceda, at abangan din natin yung magiging solusyon naman na iniisip ng MMDA. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Rafi. Si Albay Representative Joey Salceda.